Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good day everyone. So the topic for today is about evolutionary genetics. So what is evolutionary genetics? It's the study of how genetic variation affects evolution and vice versa. Ibig sabihin, ang pagbabago ng isang species patungo sa bago netong anyo o bago netong karakteristik hanggang sa maging isang ganap na bagong species. So meron tayong tatlong klase ng uri upang magbago ang isang species o dahilan ng pagbabago ng isang species patungo sa bago netong anyo o bagong karakteristik. Three types of evolutionary genetics. Number 1, divergence. Pangalawa, speciation. Number 3, hybridization. So balikan natin ang unang uri ng evolutionary genetics. So, divergence o mas kilala sa tawag na genetic divergence o genetic drift. Genetic divergence is the process in which two or more population of an ancestral species accumulate independent genetic change through time, often leading to reproductive isolation and continued mutation even after the population have become reproductively isolated for some period of time, as there is not any genetic exchange anymore. So, iyan, nakikita natin dyan sa itaas ang example ng genetic divergence or genetic drift. Yan, isa lamang yan sa napakadaling mga example o pagpapaliwanag kung paano nangyayari yung genetic divergence. Makikita natin dyan sa unang bote na yung laman is hati sa dalawa. Hati sa dalawa yung laman. At sa paglipas ng panahon sa second generation ay nagbago na yung laman ng bote, which is ganun yung pagbabago ng mga species time by time and year by year. So paglipas ng panahon, paglipas pag-apat, pagtatlo, pang-apat hanggang sa pang-limang generation ay tuluyan ng nagbago ang lahat ng species. So makikita natin ang pinagkaiba ng pang-limang generation sa original generation. So yung pang-limang generation, hindi na yan babalik sa original na population nito. So yan lamang ang isa sa pinakamadaling explanation kung paano nangyayari yung genetic genetic divergence or genetic drift. So pangalawa, ang speciation. So ano nga ba ang speciation? Speciation is how a new kind of plant or animal species is created. Speciation occur when a group within a species separate from other members of its species and develop its own unique characteristic. So ito naman yung pagbabago ng isang species patungo sa bago neto o mas unique netong karakteristik mula sa pinanggalingan netong karakteristik. Hanggat sa ito ay tuluyan ng maging isang ganap na ibang species mula sa pinanggalingan netong species. So, makikita natin dyan sa itaas ulit kung ano o kung papaano nga ba nangyayari yung speciation. So, makikita natin dyan sa animation na mayroong isang species na naninirahan sa isang environment. Tandaan, isang species lamang yan. So, eventually, sa hindi inaasahang pangyayari, nagkaroon ng geographic barrier o harang upang sila ay ma-isolate sa magkaibang lugar. So, paglipas ng panahon, paglipas ng taon, nag-iba yung environment ng isang species. So, nung panahong nagkaiba na o nag-iba na yung isang environment ng isang species, kailangan i-adapt nung isang species yung environment. So, nagkaroon ng pagbabago sa anyo at nagkaroon ng pagbabago sa karakteristik nito upang maabot o ma-adapt ang environment. So, from one species, dahilan upang maging dalawang species na. So, sa huli, yung isang species na original naging dalawang species. So, yan lamang ang isa sa mga example ng evolutionary genetics. So, yan ang speciation. So, mayroon pang isang animation dyan na example kung ano ang speciation. So, makikita dyan sa animation na mayroong isang species na tinatawag na finch or finches rather. So, ang finches ay naninirahan daw sa kanyang mainland. Sa hindi inaasahang pangyayari, mayroon daw mangilang-ilang finches na naligaw sa Galapagos Island. So, pagdating nila sa Galapagos Island, ay iba yung environment na kanilang nakasanayan sa mainland patungo sa Galapagos Island. So, kailangan nilang i-adapt
ang environment sa Galapagos Island upang sila ay mabuhay. So, paglipas ng panahon, paglipas ng generation, paglipas ng taon, ay kailangan may magbago sa kanilang karakteristik o sa kanilang anyo. So, ang finches ay nagbago ang kanilang tuka upang sila ay makakain. Upang sila ay ma-adapt nila ang environment na mayroon ang Galapagos Island. So, isa lamang yan sa mga example ng speciation at isa rin yan sa dahilan kung bakit mayroong nangyayaring evolutionary genetics. So, panghuli ay ang hybridization. An offspring of two animal or plants of different subspecies, different breeds, different varieties, different species, or different genera. So, ang hybridization daw ay kapag ang animal, when an animal is bred with a animal from different class or different breed or different bred or different strain or different line, it is used to create a new breeds or to make a breed stronger. So, ang objectives ng hybrid o hybridization daw ay maka-create o maka-generate daw sila ng bagong breed na mayroong kakaibang features at pwede rin upang mas maging mahal yung value ng isang bagong species or bagong breed or aesthetically pleasing o mas maganda pa sa paningin ng mga tao. So, yun yung hybridization. So, mayroong napakaraming example ng hybridization. Isang example nito sa fruits ay ang apple, mango, kung saan pinagsama yung different species, pinagsama yung dalawang prutas sa iisang prutas upang ito ay mas malaki or mas maganda sa paningin ng tao at valuable. So, sa animal naman, ang isa sa example nito ay ang pagbreed ng iba't ibang uri ng mga pusa upang ito ay mas gumanda. So, yun yung isang example ng hybridization. So, ilan lamang yan sa napakaraming mga example ng evolutionary genetics. So, yung tatlong uri ng mga paraan ng pag-evolve ng iba't ibang uri ng species. So, hanggang dyan lang ang aking report. Maraming salamat.